Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kapayapaan sa mga taong inalulugtan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, inag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtitipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya, gayon may puring-puri sila ng mga tao. Subalit, parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ang kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming tao buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan na masasamang espiritu, at silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puting ko'y purihin, pag-ibig niya'y walang malim. Puting ko'y purihin, pag-ibig niya'y walang malim. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay, ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoon Diyos dapat magpahayag, ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung inyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas. Ang pagtagumpayin sa layunit hangad, ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Panginoon, ang Diyos, pagkamabuti niya sa mga hinirang. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid na kasama ninyo sa paghihirap.
paghahari at pagtitiis dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Nooy araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sakong at may pamigkis na ginto sa kaniyang dibdib. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Kinagabihan ng linggong ding yun, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi,
tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon na dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at isusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesu Kristo. Happy Easter po sa inyong lahat. Ngayon po ay ikalawang linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, tayong mga Pilipino ay mahilig sa pagkain. At kapag masarap ang pagkain, sinasabi natin ito. At bago natin sabihin ito, siyempre, tinitikman mo ito at ninanamnam mo ito. Hindi lang naman tayo ang mahilig sa pagkain. Ang ating Panginoong Jesucristo rin, mahilig kumain. Mahilig sa pagkain. Kaya nga yung iniwan niya sa atin, na sinasabi na gawin nating alaala, ay ang huling hapunan. At dito po, kapag kumakain tayo, ninanamnam natin ang pagkain. Tinikman mo ito, at kapag natikman mo na ito, ninanamnam mo ito, at kapag ninamnam mo ito, sasabihin mo, ang sarap. Ang sarap. At ang pagnamnam at ang pagsabi ng masarap, sa aking pakiwari, hindi lamang po sa pagkain. Madalas sa pagkain, sinasabi natin ito. Pero meron akong naririnig, at maging ako mismo nagsasabi nito. Ang sarap naman kasama ng taong ito. Ninanamnam mo na ang taong ito ay masarap kasama. At hindi lang rin pala ninanamnam ang pagkain, hindi lamang pala tao ang ninanamnam, kundi yung mga pangyayari. Kaya nga sinasabi natin, ang sarap balik-balikan ng mga pangyayari sa buhay natin. Ninanamnam para masabi mong masarap. Ganyan din po ang ating pananampalataya. Kailangan mong namnamin sapagkat may taong nagtaya
At walang iba, mga kapatid, ang taong nagtaya ng kanyang buhay, inialay, kahit na sinugatan, kahit na pinahirapan, tao, pangyayari, pagkain, pwede palang namnamin. Kung susuriin lang natin na namnamin ang mga pangyayari, ang ginawa ni Kristo, sasabihin mo, ang sarap namnamin ng aking pananampalataya. Sapagkat ninanamnam ko ang ginawa ng tao, yung sitwasyon at pangyayari, sasabihin ko ang sarap. Sapagkat merong isang tao na nagtaya, na nag-alay. At ngayong ikalawang linggo po ng pagkabuhay, atin pong binibigyan ng parangal ang ating Panginoong Hesukristo bilang hari ng awa. Ang sarap po namnamin ng awa ng Panginoon. Kaya nga dito narinig natin sa Ebanghelyo, na isulat ito upang tayong lahat ay sumampalataya. Sumampalataya. Kanina sinabi ko sa inyo, ninanamnam. At ngayon naman, ang sumasampalataya ay merong sampah. At ang sampa na yun, para makasampa tayo, tingnan natin yung taong nagtaya. At gawin nating pagsampa ang kanyang mga ginawa upang masabi natin na masarap pala. Masarap pala. Sumasampalataya, nananampalataya, at masarap palang sampahan ang pananampalataya, ang taong nagtaya, yung namnamin mo. At kapag nanamnam mo ang sarap, makakasampa ka na. Bagamat si Kristo ay isinampa sa krus, ninamnam natin ang pagsampa niya sa krus. At sana mga kapatid, ganun din tayo. Namnamin natin ang pananampalataya. Napakayaman ng ating pananampalataya. At kapag ninanamnam mo ito, dito magkakaroon ka ng sampahan upang makarating sa langit na ating tahanan na isulat upang tayong lahat ay sumampalataya. Kailan mo huling ninamnam ang pananampalataya mo? At kailan mo huling sinampahan ang mga pangyayari, ang mga pagkakataon upang mas lalo mong mapalalim ang pananampalataya na mayroon ka? Narinig natin sa unang pagbasa, sinabi yung sumasampalataya, nagkakatipon-tipon. At sa ating pananampalataya, tayo ay sumampalataya. At narinig natin sa ikalawang pagbasa, yung sinabi po, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Maraming nang nagbuwis ng buhay, mga santo, para sa pananampalataya. Huwag kayong matakot. At gawin nating simula. At gawin nating wakas na panghawakan at namnamin at sampahan ang ating pananampalataya. Kaya nga po ang salitang pananampalataya, sumasampalataya, ay may salitang taya. Bukod sa merong namnam, bukod sa merong pagsampa, handa ka bang magtaya para sa pananampalataya? Para masabi mong, ang sarap pala namnamin ng pananampalataya. Kaya nga sinabi dito sa ating gospel, huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. At mapalad daw yun, naniniwala kahit hindi nakikita. At yan po yung ibig sabihin ng pananampalataya. Handa ka bang magtaya? Handa ka bang maniwala? Kahit hindi mo nakikita, kaya mo bang magtaya? Para kay Kristo, para sa bayan, para sa kapwa, at para sa sarili mo. Amen.
Minamahal kong mga kapatid, alalahanin natin ang mga taong naghihintay ng awa mula sa Panginoong Hesus, pagkat ang pag-ibig niya'y walang wakas. Poong maaasahan, kaawaan mo sila. Poong maaasahan, kaawaan mo sila. Para sa mga paring may kaso sa simbahan at sa bayan, at para sa mga tagapangaral na pinahihirapan ng mga kalaban, manalangin tayo. Poong maaasahan, kaawaan mo sila. Para sa mga may sakit, mga bilanggo at mga bihag, at para sa mga tinanggal sa trabaho at mga pulubi, manalangin tayo. Poong maaasahan, kaawaan mo sila. Para sa mga wala ng pampaaral ng mga anak, mga may sakit na naubusan na ng gamot, at mga matagal ng istambay, manalangin tayo. Poong maaasahan, kaawaan mo sila. Para sa mga nagkasalang hindi pa napapatawad, at para sa mga bansang walang kapayapaan, manalangin tayo. Poong maaasahan, kaawaan mo sila. Ama naming mapagmahal, manalig nawa ang lahat ng tao sa iyong anak na si Jesus, na namatay sa krus dahil sa pag-ibig sa mga kaawang-awa. Siya ay nabubuhay na talagang maaasahan magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan, at pagkadalisay noong sila'y binyagan, ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa krus na banal, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala
sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kaming natubos mong tunay. Oong Jesus, aming mahal, ligtas mo kaming danan. Oong Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Luis Antonio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating dasalin ng taimtim ang panalangin itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipangkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesucristo. Nag-alay at nagtaya ng kanyang buhay upang manamnam natin ang kaligtasan kanyang bigay. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Atin pong pasalamatan ang ating punong tagapagdiwang sa misang ito, si Reverend Father Ricky Omol ng Diocese of Caloocan. Salamat po. Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin para sa yubileo ng awa. Panginoong Hesukristo, tinuruan mo kaming maging maawain tulad ng Ama sa langit, at winika na sino mang nakakikita sa iyo ay nakakikita rin sa Kanya. Ipakita mo sa amin ang iyong mukha at kami ay maliligtas. Ang iyong masintahing pagtingin ang nagpalaya kay Sakeo at Mateo sa pagkagumon sa salapi, sa babaeng nangangalunyat kay Magdalena
sa paghahangad ng ligaya sa mga bagay na makalupa lamang. Ang nagpatangis kay Pedro matapos ang kanyang pagkakanulo at nagdala ng pangako ng paraiso sa magnanakaw na nagsisi. Itulot mong marinig rin namin na tila ba sinasabi mo sa amin ang mga salitang binigkas mo sa babaeng Samaritana, kung batid mo lamang ang kaloob ng Diyos. Ikaw ang hayag na mukha ng amang hindi nakikita, ng Diyos na nagpapamalas ng kanyang kapangyarihan, higit sa lahat sa pagpapatawad at habag. Itulot mong ang iyong simbahan ay maging hayag na mukha mo sa daigdig, na ikaw ang Panginoong muling nabuhay at niluwalhati. Niloob mong ang iyong mga tagapaglingkod ay mabalot rin ng kahinaan upang magdalang habag sa mga mangmang at nagkakamali. Nawang lahat ng lalapit sa kanila ay madama ang pagsuyo, pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Isugo mo ang iyong espiritu at italaga ang bawat isa sa amin sa pagpapadaloy ng langis ng paghirang upang ang yubileyo ng awa ay maging isang taon ng biyaya mula sa Panginoon at ang iyong simbahan ay makapaghatid ng mabuting balita sa mahihirap ng may bagong sigla, magpahayag ng paglaya sa mga bihag at inaapi, at magpanumbalik ng paningin sa mga bulag. Hinihiling namin ito sa iyo, Panginoong Yesus, sa tulong ng panalangin ni Maria, Ina ng Awa. Ikaw na nabubuhay at nagahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Madalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami. Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesu Kristo.
Happy Easter po sa inyong lahat. Ngayon po ay ikalawang linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, tayong mga Pilipino ay mahilig sa pagkain. At kapag masarap ang pagkain, sinasabi natin ito. At bago natin sabihin ito, siyempre, tinitikman mo ito at ninanamnam mo ito. Hindi lang naman tayo ang mahilig sa pagkain. Ang ating Panginoong Hesukristo rin, mahilig kumain. Mahilig sa pagkain. Kaya nga yung iniwan niya sa atin, na sinasabi na gawin nating alaala ay ang huling hapunan. At dito po, kapag kumakain tayo, ninanamnam natin ang pagkain. Tinikman mo ito, at kapag natikman mo na ito, ninanamnam mo ito, at kapag ninamnam mo ito, sasabihin mo, ang sarap. Ang sarap. At ang pagnamnam at ang pagsabi ng masarap, sa aking pakiwari, hindi lamang po sa pagkain. Madalas sa pagkain, sinasabi natin ito. Pero meron akong naririnig at maging ako mismo nagsasabi nito. Ang sarap naman kasama ng taong ito. Ninanamnam mo na ang taong ito ay masarap kasama. At hindi lang rin pala ninanamnam ang pagkain, hindi lamang pala tao ang ninanamnam, kundi yung mga pangyayari. Kaya nga sinasabi natin, ang sarap balik-balikan ng mga pangyayari sa buhay natin. Ninanamnam para masabi mong masarap. Ganyan din po ang ating pananampalataya. Kailangan mong namnamin sapagkat may taong nagtaya. At walang iba, mga kapatid, ang taong nagtaya ng kanyang buhay, inialay, kahit na sinugatan, kahit na pinahirapan, tao, pangyayari, pagkain, pwede palang namnamin. Kung susuriin lang natin na namnamin ang mga pangyayari, ang ginawa ni Kristo, sasabihin mo, ang sarap namnamin ng aking pananampalataya. Sapagkat ninanamnam ko ang ginawa ng tao, yung sitwasyon at pangyayari, sasabihin ko ang sarap. Sapagkat merong isang tao na nagtaya, na nag-alay. At ngayong ikalawang linggo po ng pagkabuhay, atin pong binibigyan ng parangal ang ating Panginoong Hesukristo bilang hari ng awa. Ang sarap po namnamin ng awa ng Panginoon. Kaya nga dito narinig natin sa Ebanghelyo, na isulat ito upang tayong lahat ay sumampalataya. Sumampalataya. Kanina sinabi ko sa inyo, ninanamnam. At ngayon naman, ang sumasampalataya ay merong sampah. At ang sampa na yun, para makasampa tayo, tingnan natin yung taong nagtaya. At gawin nating pagsampa ang kanyang mga ginawa upang masabi natin na masarap pala. Masarap pala. Sumasampalataya, nananampalataya, at masarap palang sampahan ang pananampalataya. Ang taong nagtaya, yung namnamin mo. At kapag nanamnam mo ang sarap, makakasampa ka na. Bagamat si Kristo ay isinampa sa krus, ninamnam natin ang pagsampa niya sa krus. At sana mga kapatid, ganun din tayo. Namnamin natin ang pananampalataya. Napakayaman ng ating pananampalataya. At kapag ninanamnam mo ito,
dito magkakaroon ka ng sampahan upang makarating sa langit na ating tahanan na isulat upang tayong lahat ay sumampalataya. Kailan mo huling ninamnam ang pananampalataya mo? At kailan mo huling sinampahan ang mga pangyayari, ang mga pagkakataon upang mas lalo mong mapalalalim ang pananampalataya na mayroon ka? Narinig natin sa unang pagbasa, sinabi yung sumasampalataya, nagkakatipon-tipon. At sa ating pananampalataya, tayo ay sumampalataya. At narinig natin sa ikalawang pagbasa, yung sinabi po, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Maraming nang nagbuwis ng buhay, mga santo, para sa pananampalataya. Huwag kayong matakot. At gawin nating simula. At gawin nating wakas na panghawakan at namnamin at sampahan ang ating pananampalataya. Kaya nga po ang salitang pananampalataya, sumasampalataya, ay may salitang taya. Bukod sa merong namnam, bukod sa merong pagsampa, handa ka bang magtaya para sa pananampalataya? Para masabi mong ang sarap pala namnamin ng pananampalataya. Kaya nga sinabi dito sa ating gospel, huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. At mapalad daw yun, naniniwala kahit hindi nakikita. At yan po yung ibig sabihin ng pananampalataya. Handa ka bang magtaya? Handa ka bang maniwala? Kahit hindi mo nakikita, kaya mo bang magtaya? Para kay Kristo, para sa bayan, para sa kapwa, at para sa sarili mo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan, sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, inapos sa krus na matay ibig. Tanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay ng muli, umakyat sa langit, naluluglok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Noong pagmulan paririto, patubos sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, alalahanin natin ang mga
taong naghihintay ng awa mula sa Panginoong Hesus, pagkat ang pag-ibig niya'y walang wakas. Poong maaasahan, kaawaan mo sila. Poong maaasahan, kaawaan mo sila. Para sa mga paring may kaso sa simbahan at sa bayan, at para sa mga tagapangaral na pinahihirapan ng mga kalaban, manalangin tayo. Poong maaasahan, kaawaan mo sila. Para sa mga may sakit, mga bilanggo at mga bihag, at para sa mga tinanggal sa trabaho at mga pulubi, manalangin tayo. Poong maaasahan, kaawaan mo sila. Para sa mga wala ng pampaaral ng mga anak, mga may sakit na naubusan na ng gamot, at mga matagal ng istambay, manalangin tayo. Poong maaasahan, kaawaan mo sila. Para sa mga nagkasalang hindi pa napapatawad, at para sa mga bansang walang kapayapaan, manalangin tayo. Poong maaasahan, kaawaan mo sila. Ama naming mapagmahal, manalig nawa ang lahat ng tao sa iyong anak na si Jesus, na namatay sa krus dahil sa pag-ibig sa mga kaawang-awa. Siya ay nabubuhay na talagang maaasahan magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan, at pagkadalisay noong sila'y binyagan, ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw
ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa krus na banal, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, naming natubos mong tunay. Oong Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming tanan.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Luis Antonio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating dasalin ng taimtim ang panalangin itinuro sa atin. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipangkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesukristo. Nag-alay at nagtaya ng kanyang buhay upang manamnam natin ang kaligtasan kanyang bigay. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Din ang maraming tao buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan na masasamang espiritu, at silang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puting ko'y purihin, pag-ibig niya'y walang malim. Puting ko'y purihin, pag-ibig niya'y walang malim. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay, ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag, ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Puting ko'y purihin, pag-ibig niya'y walang malim. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung inyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Puting ko'y purihin, pag-ibig
ligtas. Tubusin mo, poon, kami ay iligtas. Ang pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Panginoon, ang Diyos, pagkamabuti niya sa mga hinirang. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid na kasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Nooy araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sakong at may pamigkis na ginto sa kaniyang dibdib. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Kinagabihan ng linggong ding yun, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at nasa isusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo,
ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kapayapaan sa mga taong hinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunita namin, pinasasalamatan ka namin. Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtitipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya, gayon may puring-puri sila ng mga tao. Subalit, parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay matamaan ang kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At